Hello, hello. Mag-start na po. Magpapasimula na po tayo sa ating gawain ngayong umagang ito. So, prepare po na natin. Kalimutan muna natin yung mga naiwan sa bahay. Mag-concentrate po tayo sa gawain ng Panginoon at tinatawagan po natin ang ating MC sa umagang ito, si Bro Jonathan. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam naman po natin na hindi tayo perpekto. Nagkakamali tayo lagi. Lagi. Hindi naman natin sinasabing alam na natin lahat yung nakalagay sa Bible. Pero kung pagmamasdan mo at titignan, may sinulat po kasi ako. Lahat ng nakasulat sa Bible na mga characters, mga tao, hindi naman po lahat sila mga perpektong tao. Maliban kay God, syempre, tsaka kay Jesus Christ. Pero lahat, may mga pagkakamali din tulad natin. Pero habang dumarating yung panahon, hindi pa rin tayo nagbabago. Kasi mga sinulat ko, ito po, mga tauhan sa Biblia at yung kanilang mga kahinaan. Una po si Abraham, madalas tawaging ama ng pananampalataya, a friend of God. Ngunit 2 beses siyang nagsinungaling nung tinanong na kung ano niya si Sarah. Lagi niya sinasabi 2 beses, kapatid. Si Moises naman, ang dakilang tagapagbigay ng kautusan. Ngunit siya yung ngunit mainitin ng kanyang ulo. Inutusan siya ng Diyos, nakausapin yung bato, pero pinukpok niya para lumabas yung tubig. Kasi yung mga Israelita naghahanap ng tubig nun eh. Si Haring David, inilarawan bilang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Kapuso ng Diyos, sabi sa kanya. Ngunit nagkasala siya. Ipinapatay niya yung asawa ni Bathsheba para makuha niya si Bathsheba. Tapos si Elias, isang makapangyarihang propeta ng Diyos. Ngunit nakaranas siya ng matinding panghihina. Yung natakot siya nung pinagbantaan siya ni Haring Jezebel. Si Pedro naman, ang matapang na pinuno ng mga alagad. Nung umpisa, siya yung pinakamatapang. Pero pinagkaila niya ang Diyos ng 3 beses. Si Pablo naman, ang may akda ng malaking bahagi ng bagong tipan. Siya yung pinakamaraming sinulat sa New Testament. Ngunit nahayag niyang inamin ang kanyang mga pagkakabaka at tinawag sa sarili na pinakamakasalanan sa lahat. Dahil sa kanyang nakaraan na pag-uusig sa unang iglesia. Siya yung kalaban. Alam naman natin lahat na hindi lahat sila perpekto. Pero hindi nyo po ba napapansin, pinababagsak tayo nung ugali natin. Alam na natin nakasulat ito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin naiintindihan. Nagkakasala pa rin tayo sa araw-araw. Nawa po, samahan niyo po ako tumayo at basahin po natin ang mga salita ng Diyos dito po sa Leviticus chapter 6, 8 to 13 at saka Romans 12, 11. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak
ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa dambana ang handog na susunugin at bayaan doong magdamag na may apoy na niningas. Magsusuot ng tunikang lino at pantalong lino ang saserdote at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng dambana. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa labas ng lungsod sa isang dakong malinis. Ang apoy sa dambana ay mananatiling maningas at gagatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Patuloy na paniningasin ang apoy sa dambana at di ito pababayaang mamatay. Sa Romans 12:11, huwag maging tamad, sa halip ay maging masigasig, maging maningas kayo sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Na po tinatawagan ko na po ang ating kapatid sa pambungad na panalangin. Duko tampot manalangin. Malugod at may payag ka kaming Diyos. Kaya itong kayabakan, lalapat ka ng mitmong kalabalo. Itong makananong bangka dito gito, aparangalan na ka. Nakapanyat kaming tawad kang kakarapan niya ng kaorasan. Ikapoy man muna karimbalang metong kaya kami. Orade po rin kaya kami puso. Tamang Ginoo ay kami perfecto. Paano kami kasala kami? Patawaran ka kayo po. Ikaw po yung muna ka rin anak kagagamitan niyo kang gulot na ipulpute kayo ni Ginoo. Diyan niyo po dakala sipagan. Baka dito ay kaya kami pamagdalit. Miras kaya kang harapan. Ore pore kapatid ko nga tsunga na kaya ng Ginoo. Nung ano po yung agawaran pa ni kasano, patawaran niya po. Maging din kaya kaming anak, kaya nga limang bansa Ginoo. Nung ano po yung kagawan na kaya ng kasal ko yan Ginoo. Paisip niyo po. Kaya nga todo men ko para kaya kayo yun. Kaya kami pastor Ginoo. Diyan niya pong lalong nakalakabyas na. Ingatan niya po, diyan niya malakas sa pamin kakatawan. Bakit igaga ng aktibidad at kanini, asportaan na kami. At aparas na kaya kami, impure mong paras. Ikapagmanay muna kayo. Takal pong nakalasalamat. Babalik ka nga po yung kapurihan kaya kaking lagyunan kaya kami ng Jesus. Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak po para kay Lord. Amen po. Hallelujah. Handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa Panginoon? Amen po. Ang sabi po dito, mahal po ba natin ang Diyos? Amen po. Kung mahal natin ang Diyos, ang ating pagsunod ay may pag-ibig. Amen po. Ang tunay na pagmamahal kay Jesus ay makikita sa ating gawa at pagsunod sa Kanya. Mahalaga ang sama-samang pagtitipon upang itaas ang Kanyang dakilang pangalan. Amen po. Sabi nga po ng isang awitin, anumang maging panahon, anumang maging sitwasyon, choose to praise the Lord. Amen po. Piliin po lagi natin ang purihin ng Diyos sapagkat siya'y karapat-dapat na purihin sa ating mga buhay. Amen po. Hallelujah. And as we sing this song, mahal na mahal kita, Panginoon,
Batiin po natin yung bawat isa kung pwede po tayo umalis, sumayaw. Let's greet each and everyone. Hallelujah! Mahal ka namin, Panginoon, because you first love us. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. Sige po, awitin natin si Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa po ating awitin, mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang nagmamahal kay Lord ay sumayaw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, church, let's just enjoy the presence of the Lord. Let's express our love for Him. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Let's sing habang buhay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Let's sing mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. We love you, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. We love you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let's clap our hands to Jesus, because He deserves the highest praise. He deserves the highest honor and adoration. Hallelujah. Yes, Lord. We love you, O God, because you love us first, Panginoon. Ikaw ang siyang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya mga kapatid, habang may lakas tayo, habang tayo'y buhay,
para kay Lord. Amen po? Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Ang sabi po sa awit 5:7, ngunit dahil sa kanyang dakilang pagmamahal, makakapasok ako sa iyong tahanan. Ikaw ay sasambahin ko sa templong banal. Luluhod ako ng aking paggalang. Sa umaga pong ito, lalahanin natin ang ating mga puso. Ang ating mga katawan ay tinatahanan ng banal na Espiritu Santo. Amen po. Patuloy na tayo'y lumapit sa Kanya. Tayo'y magpakumbaba sa Kanyang harapan. Hallelujah, Lord. Ang mga buhay na ito ay para sa iyo lamang. Church, worship Him in spirit and in truth. Come on, church. Invite the presence of the Lord. Naisin mo ang Kanyang Espiritu Santo ay ating maranasan sa umagang ito. We respect you, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Awitin po natin itong koro, banal mong tahanan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Come on, church. Nagpapakumbaba, nagsusumaho, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay humihisan. Minsan pa po, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Come on, church, magpakumbaba sa Diyos. Hallelujah, Jesus. Nagsusumao. Awitin natin ito mula sa ating mga puso. Pagdating mo, hallelujah, ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay humilisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Awitin natin. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Come on, church, feel the presence of the Lord. Lumapit tayo sa Kanyang paanan. Naisin ang Kanyang presensya. Hallelujah. Yakapin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Sa'yo ay pumisisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Worship the Lord in spirit and in truth. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Hallelujah! Oh, Holy Spirit! Yes, Lord! Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
aming mga buhay, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Pangunahin mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Let's continue to worship the Lord. Oh, sinasamba ka namin, Panginoon. Sapagkat sa aming mga buhay, O God, tanging ikaw lamang ang nagbigay ng tunay na kahulugan, O God. Hallelujah, Jesus. Napakadakila mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Minamahal, sinasamba ka namin, Panginoon. Ating awitin. Minamahal kita. Come on, church. Sing it from our heart. Sinasamba kita. Hallelujah. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Awitin natin muli. Hallelujah. Minamahal kita. Sinasamba kita sa aking buhay. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Ating awitin. Minamahal. Come on, church. Sige po, awitin natin ang ating Panginoon. Sa aking buhay. Nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba. Sa aking buhay. Let's sing sa aking buhay. Sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan. Minamahal, sinasamba kita. Haba ng banalan. Haba ng banalan, Diyos. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Come on, church, worship the Lord. Give yourself. Give your best worship to Him. He deserves the best. Hallelujah. Let's sing. Kabanal-banal ang Diyos. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. For the last time, let's sing. Kabanal-banal ang Diyos. Come on, church. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo. Worship Him. Worship. Worship. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang Panginoon. Wala nang iba. Ikaw lamang ang Panginoong Diyos. Wala nang iba. Ikaw lamang ang King of Kings. Come on, church. Ikaw lamang ang Lord of Lords. Makapangyarihan. Tunay at buhay na Diyos. Come on, church. Worship. Worship the living God. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lahat ng labi, Panginoon, magsasabing ikaw lamang ang Diyos, Panginoon. Ang aming mga buhay
aming iniaalay sa iyo, Panginoon. May mga panahon na hindi namin maintindihan, Panginoon. Subalit ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na manampalataya, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na magtiwala, Panginoon. Magtiwala sa iyong puso, magtiwala sa iyong paraan, magtiwala sa iyong daan, Panginoon. Magtiwala sa lahat ng bagay. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na naramdaman ka namin, O God. Lord, patuloy pangunahan mo ang aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, God, binabalik po namin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin si Lord. Samahan niyo po ako at yumukot manalangin para sa mga kaloob ngayong araw. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Sa mga gabay niyo po, maraming salamat po, Panginoon. Nawarin po, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga pagkakamali, pagkakasala ang aming nagagawa, Panginoon. Lumalapit po kami at lumuluhod sa inyo. Nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, Panginoon. Nawa po patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali. Nawa po turuan niyo po kami, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, ilalapit namin ang mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po, magamit po ang mga kaloob na ito sa ikagaganda po ng aming simbahan, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, ilalapit namin ang mga mensaheng maririnig namin ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po, buksan niyo po ang aming mga tenga. Buksan niyo po ang aming mga isipan at puso, Panginoon, para maramdaman po namin ang inyong presensya, Panginoon. Nawa po, gabayin niyo po ang aming pastor at bigyan niyo po siya ng karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, nasasalamatan namin kayo at binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Habang pong kinukuha yung offering, may sinulat po kasi ako eh. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa araw-araw, sa mga gabay niya at pag-iingat niya po sa atin. Pero minsan, yung mga hinihingi natin, kung sa ating puso parang iba, yung kinaroroonan niya. Sabi ko nga po dito, humingi ako ng lakas at binigyan ako ng Diyos ng mga pagsubok upang ako'y maging matatag. Humingi ako ng karunungan at binigyan ako ng Diyos ng problema dapat lutasin upang matuto ako. Humingi ako ng kasaganaan at binigyan ako ng Diyos ng isip at malakas upang makapagtrabaho. Humingi ako ng tapang at binigyan ako ng Diyos ng panganib na dapat pagtagumpayan. Humingi ako ng pag-ibig at binigyan ako ng Diyos ng mga taong matutulungan. Humingi ako ng pabor at binigyan ako ng Diyos ng mga pagkakataon. Wala akong natanggap sa mga bagay na aking hiniling. Natanggap ko ang lahat ng bagay na aking kailangan. Nawa po, tinatawagan ko na po ang ating pastor para sa mensahe sa araw na to. Okay, praise God. Salamat po sa mga awit na atin pong sama-samang inawit sa pangunguna sa atin ng ating kapatid, si si Madam Jamela. Wala yun, no? Ano sila? Alam po niyo, makablas rin, alam po niyo yung mga teacher po na, yung mga karamihan sa mga tumatayo natin dito,
after po na kung saan ay nasigaw sila dito, kumakanta, nagpupuri sa Panginoon. Minsan yung mga ilan nagigitara, after na maggitara sila, pumupunta sila sa likod, nagtuturo po sa mga kids natin. Kaya grabe po, pwede bang palapakan natin ang Panginoon sa buhay po ng mga kapatid natin na ito? Po, maka-bless na po. Amen. Salamat din po sa yung parang testimony po ni Brother Jonathan. Para mo salungat niyo, bro. Pero alam po niyo kung susuriin po niyo yung binanggit po ni Bro Jonathan, napakaganda po. Amen. May nagtanong nga Lord, humihingi ako ng kapayapaan, bigyan niyo ako ng kaguluhan. yung mga parang ganun ba? Para mag-salungat, ano po. Pero tandaan po natin mga kapatid, mabuti po ang Panginoon. Amen. And, trivia yun yung binanggit ni Bro Jonathan kanina. Sino nakakaalam? Totoo po yun. Ano siya lagyo? Abraham, yung kauna-una niyang binanggit. Ano kasing binanggit niya tungkol sa kanyang asawa? Ay, sa kanyang asawa? Kapatid na Ingkutang. Okay, trivia. Magkapatid nga ba talaga sila? Sige nga po. Magkapatid ba sila o hindi? Magkapatid po. Totoo po silang magkapatid. Kaya sa katotohanan naman, hindi naman talaga, parang nagsabi lang siya ng totoo na yung present, mag-asawa sila. Pero yung nauna, magkapatid talaga. Kasi nga po, sa noong mga panahong yon ay hindi pa, inaalaw pa sa kanilang kultura, yung ganon, yung mag-asawa, yung magkapatid. Pero, may doon, mayroong yung po pwede. Hindi yung basta-basta magkapatid ay pwede sila. Pinapahintulutan po yung magkapatid sila sa yung hap. Kaya si Sarah at saka si Abraham, magkapatid sila sa ama. Yun po yung noon, magkapatid. Hindi sila magkapatid sa ina. Yun po. Hinihining ka na akong trivia. Magpapajacket ka ba, Pastor Doms? Yung mga ninyo, manutang ko pa. Sino yung pangalan ng kanyang ama? Nga? Anong pangalan ng kanilang tatay? Magkapatid si Sarah. Umpisa ng pangalan niya, T. Kalimuan nyo kanya na. Nabasa niyo, Brother Jonathan. Si Bro Jonathan, ako niya, si Tira. Ayan, si Tira. Yan ang pangalan ng kanilang tatay. Half brothers sila. So magkapatid talaga. Half brothers. Sa tatay. Alam na po natin. So, yan. So, nano pa kasi? Okay, yung mga kinanta natin kanina, bala mo umaakma sa mensahe po natin ngayong umagang ito. Even doon po sa yung unang binanggit ng ating pong priest leader ay para bang tinignan niya yung mensahe ko. Mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Actually po, ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, papasimulan ko na po. The fire on the altar. Laki ng kodigo ko. Ko mga sa guligan. Yeah. Tingkong kodigo. Ay, namatay. Ayan, yan. So, siyempre po, itong binabanggit po natin na ito, apoy sa altar, spiritual yan.
Hindi po. Spiritual. So, kung spiritual siya, Pastor Doms, sa atin being a Christian, paano natin mapapanatiling nag-aalab ang apoy ng ating relasyon sa Panginoon? Alam po niyo mga kapatid, yan po mga magagandang mabigyan ng katugunan sa mensahe ngayong umagang ito. Pero una po, gusto kong ididikit itong ano na ito sa Panginoon eh. Ipag-pray po natin, Lord, sa oras na ito, bless po ninyo ang mensaheng may papangaral ngayong umagang ito. Panginoon, hayaan mo po na ang salita mo na may papahayag ngayong umagang ito magsilbing inspirasyon sa amin at kalakasan sa amin pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Katulad ng panalangin kanina, Panginoon, Lord, hayaan po niyo na lalabas kami sa simbahang ito. Punong-puno, taglay ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat ng madami sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen and amen. Bago tayo darako po sa ating pong mga punto, gusto ko lang pong magkwento, sumandali, patungkol po sa personal involved dito po sa ating pong talata na binasa. At syempre po, yung binasa kanina, yung panghuli, yung Romans chapter 12 verse 11. Sino kasi sumulat sa aklat ng Romans? Roma? Kalingwan nyo kanyan eh. Sunday schooler. Pablo, iba si Paul. At syempre po, ang Leviticus ay, sino kayo sumulat sa aklat ng Leviticus? Moses. Yan po yung tinatawag po nila na the Pentateuch, kumbaga, sa pag-aaral. Ang tinutukoy po dito sa Leviticus chapter 8 to 9, saglit ko pong basahin, ang sabi po, sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa dambana ang handog na susunugin at bayaan doon o doong magdamag na may apoy na nagniningas. Now, before na himayin natin ito, tanungin po natin, Pastor Jones, sino ba itong si Aaron na yan? Sino ba si Aaron o Aaron? Siya po ay isa sa 3 magkakapatid. Ano po? Sino-sino po kasi itong mga magkakapatid na ito? Si Miriam, salamat po. Si Moses, si Aaron. Yan pong mga magkakapatid. No? At noong mula sa pagkakaalipin ng napakatagal po na panahon sa Ehipto, nung sila po ay maglakbay na papunta sa tinatawag na Promised Land, nagtalaga ang Panginoon Diyos ng isang lahi o isang tribo na kung saan ay mga ngasiwa sa gawain po ng paglilingkod sa Panginoon. At ang naitalaga po dyan ay ang mga Levita. Yan. Ang tribo po ng mga tinatawag na Levites ay sila po ang naitalaga bilang mga tagapaglingkod sa templo. Amen. Pero, baka may tanong kayo po dyan. Kasi po binabanggit ito pong tinatawag na saserdote o pari. Ano po? Alam po ba ninyo, gusto ko pong liwanagin lang sa inyo ito,
espesyal po ang mga Levita. Bakit? Kasi nga sila po yung napili na maglingkod sa templo. Pero, hindi nangangahulugan po na porket Levita ay saserdote na. Ali po. Ano po? Hindi. Hindi dahil sa sila ay kabilang doon sa tribo ng mga Levites ay mga pari na lahat. Ali. Pastor Doms. No? Yun lamang pong mga nasa anak at inapupo ni Aaron. Yan po yan. Lahat po ng mga Levita, kasama sila sa mga paglilingkod sa templo. Pero bukod tangi po yung lahi ni yung mga inapupo ni Aaron o yung mga anak ni Aaron. Sila po yung mga pangunahin na tagapaglingkod. Ibig sabihin po, kumbaga si Aaron, siya po ay yung kanyang asawa nagkaanak, automatic po. Pagka dating na po ng wastong gulang, magiging saserdote siya. Makanyan po. At siyempre sa iba po, Levita kami o Levita kayo, maglilingkod kayo, maging katukatulong kayo, pero hindi kayo saserdote. Get nyo po. Liban na lamang po, kung halimbawa, yung naging anak ng lahi ni Aaron ay mayroon pong kapintasan. Doon lamang po nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago. Halimbawa, ay talagang yung maglilingkod sa templo, perfect talaga. So kung halimbawa pilay, halimbawa mayroong sakit sa balat, yung mga ganoon, hindi pwede na maglingkod sa templo. Sapagkat, yung nga, naituturing po na ang gawain po ng pagkapari, pagkasaserdote ay espesyal. Kasi nga po, itong pari lamang na ito, ang pumapasok sa templo upang maghandog once a year. Grabe po. Ganun po ka selan. Pansin po niyo sa Bagong Tipan, may isang halimbawa dyan Yung di Samaritan, yung pare nagmamadali. Yung pare doon, o sacerdote, na nakakita doon sa yung inold up. No, pare po yun. Lahi po yun ni Aaron. Aaronic. Ang tawag doon, Aaronic. So, yung pong Levites, kasama rin po sa tinatawag na tribo, pero hindi sila sa pamilya po ni Aaron. Nakita tanan po. So ito ngayon, sa binabasa po natin, o sa ating pong teksto, mayroon pong utos sa lahi po o sa pamilya po ni Aaron. Ang utos sa kanila ay yung pong sa kanilang paghahandog doon sa templo ay panatilihin yung apoy. Sabi nga sa verse 13, patuloy na pagninga o paniningasin ang apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Wow! Matindi yung utos. Ibig sabihin, ano ito? Tuloy-tuloy. Yung pong apoy, hindi nga namamatay Ibig sabihin po, hindi po ito nawawalan ng uling o hindi po ito nawawalan ng gatong upang sa ganun po mapanatili yung apoy at hindi po mamamatay. Anyways, brother and sisters, sa umagang ito, kung babalikan po natin yung pong mensahe nito pong nakarang araw, nakita po natin yung punto about unang-una po ang bayan po ng ang mga Hudyo sa
sa Isaiah chapter 1. Nakita po natin how ang mga Israelita ay nagdadalang handog sa ating pong Panginoon. Pero napansin po natin na kung saan ay sinabihan sila ng ating pong Panginoon. Sino ang nagsabi sa inyong pagdalan niyo ako ng mga yan? Sabi ng Panginoon. At ang sumunod doon na sinabi ng ating pong Panginoon, nasusuya ako sa mga handog na yan. Kumbaga, itong mga Israelita ay naging matapat sila kung ang pinag-uusapan ay yung mga gawaing paglingkod sa ating pong Panginoon. Pero sabi ko nga, naglilingkod nga sila pero yung puso nila malayo sa Diyos. Malayo sa Diyos. Sa Revelation chapter 3, chapter 2 verse 3 to 7, nakita po natin yung Church of Ephesus, naglilingkod sila sa Panginoon. Napakahusay po nila. Sa verse 3 po, makikita natin, their doctrines is familiar na familiar sa kanila. Alam po nila. Pwede pala yung ganun, ano? Ano yung ganun, Pastor Doms? Yung punto na sila ay naglilingkod sa Panginoon, parang tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Nagsiserve tayo sa Lord ng may katapatan. Ginamit mo pa yung salitang katapatan na, talagang grabe. Pulido, kumbaga, kung gumawa. Pero malayo yung puso sa Lord. Pwede pala yung ganun. God, pwede yung, may paplas mo pa yung verse 4 nun, yung Revelation chapter 2 verse 4. Ewan ko, may pupus pa ni Gabita. Ayaw, meron tayong tinitrain na isang natin, talagang, ayan. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Salamat, Gaba. Ang iyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Parang medyo ito, kakaiba rin yung pagkakasalin. Yung ibang salin, ginamit po yung punto na nanlalamig ka na. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Pwede pala yung ganon. Yung naglilingkod ka, pero yung puso mo, wala sa Panginoon. Hello, nandyan pa po ba tayo? Mga magulang at mga kapatid, ang mensahe ngayong umagang ito, the fire on the altar. Ang apoy sa altar. Ngayon, mga kapatid, sa ating pong pagpapasimula, mayroon pong isang tanong. Ano po yung tanong na yan, Pastor Doms? Ito. Sa ating pong paglilingkod sa Lord, paano natin pananatilihing nag-aalab ang apoy ng ating debosyon sa Panginoon? Kasi po, naniniwala ako, nito pong hindi lamang nung linggo, kundi nung nakaraang linggo, umawit po tayo, change my heart, O God. Nitong nakaraang linggo, sinabi natin, I love you, Lord. Naniniwala ako na ang puso po natin ay inilapit natin sa Panginoon, pinasiyasat natin sa Panginoon, at kung may mga naging pagkakamali tayo, ay inihingi natin ng tawad ito sa Panginoon. Amen po ba? Meron ba at tayo ba nung nakarambang linggo ay totoo na inihandog natin ang ating mga puso sa Panginoon? At totoo ba na ating pong pinagsisihan yung mga naging pagkukulang po natin?
nitong mga nakaraang mga panahon sa ating pong mga buhay. Ang hamon ng ating Panginoon, ng mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito, how na mapanatili natin na nag-aalab ang apoy ng ating puso, yung ating pong debosyon sa Panginoon. Kapatid, sa sagot sa tanong na yan, ito po yung pinakaunang punto po natin. Ang sabi po natin, sa pinakaunang punto, sa nga lamang siguro sa medyo malayo-layo, di gaanong nakikita. Actually yan, meron pong nakalagay dyan na yung parang abo. May apoy. May apoy dyan. Tangan nga lamang hindi nyo makikita Kasi na-challenge kaya ako sa mga Sunday schooler natin na yung mga inaano nila, mayroong yung mga nilalagyan nila ng yan. Yan, parang nakikita niyo yan, inaalis po yung abo. Salamat anak. Yan kasi na-challenge ako. Kakanta ng ginagawa nila, sabi ko, ako nga rin, gawin ko nga rin ako. So, I use the technology, kumbaga, research, yung babagay po sa ating pong mensahe. Di ba? Use the technology for the glory of God. Kaya yun po yung ginawa po natin. Ang sabi po natin, remove the ashes that smother the fire. O yung pong punto na alisin mo ang mga abo na sumasakal o humaharang sa apoy. Amen? O ano naman yung apoy na yan na tinutukoy mo, Pastor Dom? Ito po yung, kumbaga, upang yung spiritual life natin, yung maglagablab talaga. Ay, ano po itong mga humaharang na ito na dapat nating alisin? Kung mapapansin po ninyo sa Leviticus chapter 6 verse 11, gusto kong makita natin na mabuti ito, mga kapatid. Ang sabi po, dadalhin niya ang mga abo sa labas ng kampo. Short lang yung binasa ko. Kumbaga po, yung pong mga Levita ay hindi nila hinahayaan yung pong ashes, yung pong abo. Sabi nga, bago maglagay ng bagong kahoy ang pari sa altar, kailangan muna niyang itapon ang mga natitirang abo o alisin yung mga natitirang abo doon sa kung saan po sila yung nagpapaapoy. Kung ilagay po, Pastor Dom, sa spiritual, ano po yan? Ano po yung mga abo na yan? Yung mga abo ng kahapon. Opo, yung mga abo ng kahapon. Para bagang kung nagluto ka, hindi pwedeng walang apoy, hindi pwedeng walang abo. At madalas po yung abo, yun po ang nagiging sagabal upang sa ganun po yung apoy talagang maglagablab yun. Kaya nga po yung first, yung po natin, sabi natin, yesterday's victories can become today's ashes. Amen po. Yung pong tagumpay mo kahapon ay pwedeng maging abo ngayon. Abong bumabara sa kung saan yung pong devotion po natin sa ating pong Panginoon. Parang ganito yan Hindi dahil nag-pray ka ng matindi noong nakarang linggo, ay sapat na iyon para sa buong isang linggo mo. Parang sinasabi mo na, total, nag-pray na ako nung nakarang linggo. Okay na ngayon. Hindi po ganun. Sa buhay natin, actually po, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ganito. Huwag tayong
masiyahan sa kwentong pananampalataya. O yung pong kwento sa pananampalataya mo, na kung saan, madalas may kwentong ganito nung isang taon, naging matagumpay ako. Hindi po ganon ang buhay Kristiyano. Ang usapin po ngayong araw na ito. Opo, ngayong araw na ito. Yun po yung andon, yun yung pinaka usapin doon. Ano po? Kaya kinakailangan pong mapanatili po yung ano. Speaking of, yung, ang ibig kong sabihin, yung napapanatili dapat. Hindi po yung okay noon, ngayon ay hindi. Nakukuha po ninyo. Okay noon, ngayon hindi. Bakit? Kasi ang daming sagabal kaya. Nandun po yung abo. Kailangan, para magliyab yan, kinakailangan alisin mo yan. Kwentong pananampalataya, sabi ko nga, paliwanag mo pa ng mabuti, Pastor Doms. Yung pong puntong alam mo bro, noong nakarang araw, ang sarap ng kinain ko. Ano ngayon? Masarap kinain mo noong isang linggo. Dahil ba sa masarap ang kinain mo noong isang linggo, ngayon hindi mo na kailangan kumain? Napansin po ninyo? Kapag hindi ka nakain, manghihina ka. Kinakailangan consistent po, diretso, tuloy-tuloy yung iyong pagkain. Kumbaga po, para bagang, ito gusto ko makita natin ito, yung punto na, naligo ka ngayon, nagpabango ka. Sa susunod ba na isang linggo, sasabihin mo ba, let's say ganito, nung linggo, kasi simbay, nung linggo, naligo ka. Nagpabango ka. Bango-bango mo, siyempre. Ibig bang sabihin, hindi ka na maliligo? Abay, kung hindi ka naligo, oo, totoo, mabango ka nung linggo. Pero, yung Lunes, Martes, Merkulis hanggang Sabado, ngayon linggo na naman, hindi ka naligo kanina, abay, amoy abo ka na naman. Nakukuha po ninyo yung ibig ko pong sabihin. Kinakailangan pong mapanatili, kumbaga. Yun ang ibig po nating sabihin. Sabi ko nga, yesterdays, o ang tagumpay mo kahapon, ay pwedeng maging abo. Ngayon. So, upang magliyab yan, alisin po natin yung mga bumabara, which is ito yung abo. Pastor Doms, ang sabi po ng pangalawa, unconfessed sins block the heat of God's presence. Ito yung binabanggit ko. Ano po? Ano-ano itong ashes na ito? Ito yung abo na ito. Ito. Yung ang mga nakatagong kasalanan. Yun po yung bumabara o sumasakal upang hindi lumabas yung init. Upang hindi po natin madama yung presensya ng ating Panginoon. So, kapatid, ulitin ko po, upang magliyab, kinakailangan maalis yan. Amen. Sabi ko nga, nung linggo, ay nasiyahan tayo, natuwa tayo. Palagi po natin binabanggit ito, what next ngayon ang nung susunod? Dapat po, araw-araw na nililinis po natin ito. Bakit? Nais ko pong sabihin ito. Alam po ba ninyo na yung pong maliliit na tampo, yung maliliit na galit, yung mga maliliit na maling gawi, o maliliit na maling kompromiso sa buhay, ito po yung mga nagsisilbing abo sa altar.
na kailangang maalis sa buhay po natin. Sa mga driver, ano po? Sa mga driver. Anong kwento mo, Pastor Dom, sa mga driver? Alam po niyo, sa akin po, bilang nagmumotor, naranasan ko rin po kasi nagmotor ng isang, naalala ko pa po yung sasakyan natin kanita, Consultants, yung ating pong Enduro. Kapag kayong motor ay punong-puno po ng tinatawag na, ano kasi yun? Carbon. O yung carbon. Kahit na anong gawin mo po na, kahit maganda po yung spark plug mo, kahit maganda po yung, okay po yung gas mo, kung yung hangin, parang napupuput po siya, hindi po magandang umandar. Ganyan din sa ating pong spiritual na buhay, mga kapatid. Kung nandyan po yung mga bumabara na yan, which is sabi ko na nga, yung pong mga maliliit na bagay na kung saan ay kuminsan hindi natin gaano pinapansin. Yung maliit na galit, maliit na kasalanan sa paningin ng iba. Yun po yung nagiging dahilan para hindi po mag-alab ang iyong debosyon sa Panginoon. Parang pong mga sino sa atin dito nakatikim na ng milk tea. Parang yung mga kabataan na diyan minsan nagbibiroan kami ni Mrs. Saan? First time kong makatikim ng ganito, sabi pa ng ni Mrs. Minsan yung kapitbahay ko, nagtatrabaho ako sa bahay. Kaya biglang-bigla, may dala siya. Milk tea. Milk tea na yung mayroon pong yung sa loob. Ano tawag doon? Yung mga buni-bunitil, parang sago. Ewan ko naranasan po yung ganun. Yung punto na maitim yung naranasan nyo siguro ito, itang simipsip ka ng ganun. Ala kang masipsip. Bakit po? Parang nakaka-relay yung iba. Ala kang kahit na kahit mamula ka sa kasisipsip, wala kang masisipsip. Bakit po? Sapagkat mayroong nakabara. Hanggat hindi nawawala yung bara na yun, kamakasipsip, makanyan mo naman kang Lord. Hanggat hindi nawawala yung bumabara na yan, yung parang carbon na yan, yung nasubukan natin lahat nagluto. Kapag maraming, maraming abo, wala. Hindi ka makapagluto ng maayos. So, ang sabi po natin dyan, daily cleansing. Kailangan po yung araw-araw na paglilinis. Kaya yung sabi kanina ni Bro Jonathan, ito pala yung binabanggit ko, Bro Jonathan. Nagbigay po ang kapatid po natin ng mga halimbawa ng pagkakasala. Dapat po. Hindi naman natin binabanggit ito yung pagkakasala ng mga nauna sa atin para tularan. Ali po. Nasulat ang mga ito upang magsilbi na ang halimbawa sa atin na huwag na natin silang gayain. Amen po. Huwag natin gayain. At kung sakali man na nakagawa po tayo ng mga pagkakamali, anong dapat natin gawin? Daily cleansing, ika nga. Araw na paglilinis. Alin? Ng ating pong puso. Amen po. Kailangan po ito para manatiling mainit po tayo kay Lord. Amen po. Katulad na nabanggit ko kanina, total nagwalis na ako noong nakaraang linggo. Hindi na ako magwawalis ngayon. Naalala ko po yung manggaan ng pare kong Alex. Shout out po kay paring Alex kung nanonood siya ngayon.
shout pa out pa si Pastor Doming ngayon. Opo, kasi maaaring nanonood sila ngayon eh. Di ba? Sa kanyang manggaan noon, dyan malapit lang. Ang dami kayang yung dahon, winalisan mo ngayon, pwede mo bang ipangatwiran? Total nagwalis na ako nung isang linggo. Okay na yon. Halipo. Pagbalik mo, kinabukasan nga lang, makikita mo, ang dumi-dumi na naman na eh. So, hindi nangangahulugan na nagsisi ka nung nakarang araw. Okay na yon. Ang sabi po natin dito, daily cleansing. Kuminsan po hindi natin alam the way na tayo nagsasalita. Kuminsan po, nagiging sanhi tayo ng pagkakasala ng iba. Alam naman natin sa Biblia, sinabi niya, yung sanhi ng pagkakasala. Kuminsan sabi nga, yung sa tingin lang natin, nagkakasala po tayo. So, we need to repent, mga kapatid. Kailangan natin yung pagsisisi araw-araw upang mapanatili po natin yung init po natin sa ating pong Panginoon. Yung pong pananampalataya, yung pong bilang mga Kristiyano, napakahalaga po yung mainit tayo sa pananampalataya. Parang ngayon, kumbaga po, sa mga kasama po ninyo, sa iyong mga katabi, sa palagay po ninyo, pinag-uusapan spiritual, ang mga katabi ba ninyo ay naiinitan sa iyo? Yung mga katabi po ninyo, nainitan ba kayo sa kanya o nalalamigan? Mamaya po maano natin yan. Pero darako na tayo sa pangalawa, anak. Ano po ang sabi po natin sa pangalawa? Ang sabi po natin, add. Mag-add daw na tayo. Maglagay tayo ng bagong gatong araw-araw. Ibig sabihin po ay yung ating pong spiritual na buhay, kinakailangan pong hindi natin ito binababayaan, mga kapatid. Maalala po natin sa ating teksto, no, yung gawain po ng pari, talagang consistent po siya. Yung walang, alam mo yun? Hindi po nangyayari na walang apoy. At yun pong dapat sa atin bilang mga Kristiyano. At diyan kuminsan po, hirap na hirap tayo. Kuminsan mayroon tayong talagang, ang bigat po yung dinadala po natin. Sabi nga kuminsan, ang mga Kristiyano daw ay minsan mapagbalat kayo. Ano naman sinasabi mo pagbalat kayo, Pastor Doms? Yung punto, akala mo, yung lagi nakangiti, pero mayroon palang dinadala. Alang-alang sa kapatid. Bangkanita si kanya. Alam po nyo, ganun po yung Kristiyano. Ang apoy, sabi nga ng Leviticus, may utos kasi sa mga pare, at ito yung dapat din sa atin. Ang apoy sa ibabaw ng altar, yung Leviticus chapter 6 verse 12, sa ibabaw ng altar ay panatilihing nag-aalab. Alam mo yon, yung nag-aalab. Being a Christian, dapat ganito po tayo. O maningas, ginamit po yung salitang maningas. Ano pong dapat gawin para yung gatong na, yung ningas na yon ay mapanatili? Ang gagawin po ng pare, gagatungan ito. Gagatungan ito. At mostly po, siguro tansyado na nila ito, binanggit kasi yung salitang every morning. Every morning. So, tuwing umaga, Ana, hindi pwedeng minsan lang, isang linggo, yung apoy. Nangangailangan ito ng bagong gatong araw-araw. Kaya nga po ito. Sinabi po niya,
Word and prayer are the holy firewood. Ano po? Ang salita daw ng Diyos at panalangin ang sagradong gatong sa ating pong spiritual na buhay. Ano po? Kapag ikaw po ay nandun po yung prayer mo, idiin natin na araw-araw o bawat umaga, ito po yung tinatawag na quiet time. Kapag ikaw ay nananalangin sa umaga o either gabi at nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon, sabi po natin, ito po yung mga spiritual firewood na mga spiritual na dutong kahoy, no? Upang manatili po tayong naglalagablab sa harapan ng ating pong Panginoon. So mga kapatid, hindi sapat na maalam tayo sa doktrina. Hello, nandyan pa po ba tayo? Kailangan po yung puso po natin ay okay po sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pong tunay na debosyon sa pagbabasa at sa pananalangin sa ating pong Panginoon. Kasi po, sa totoo lang, sa buhay po natin, ay dumadating po yung mga pagsubok. Dumadating po yung mga trials and testing sa buhay po natin. If na hindi po tayo kargado, parang cellphone. Po. No, cellphone. Hindi, kailangan po niyang i-charge para sa ganun magpanibagong sigla. Hindi pwedeng, katulad ng ginamit ko kanina, hindi pwedeng kinarge mo ng salding okay na yon. Hindi. Madalas po, araw-araw kinacharge po natin yan. No? Upang sa ganun, mapanatili po yung kanyang lakas. Amen. So, you cannot burn an empty altar, Ana. Hindi daw po mag-aapoy ang iyong paglilingkod kung tayo po ay tuyo at walang laman ang iyong dambana. Kailangan po nating magsunog. Kailangan po nating magsunog ng handog sa ating pong Panginoon. At yun po yung ating pong mga pananalangin, mga kapatid. Kahit gaano po kaganda yung sasakyan po natin, speaking of yung pong empty. Kahit gaano po yung galing po natin mag-drive, kahit gaano kaganda po yung sasakyan po natin, kung nakalimutan mong magkarga ng gas, ano pong mangyayari po nun, mga kapatid? Magtutulak po tayo. Magtutulak, itutulak mo yung sakyan mo. Ganon din sa ating spiritual na buhay, kapatid. Kaya nga sabi natin, morning devotion sets the temperature of your day. Yung bagang yung ang debosyon natin sa umaga, ang nagdidikta ng init mo sa buong araw. O ng ating pananampalataya sa buong araw. Yung hindi ka nag-devotion, parang hindi maganda yung ko ngayon yung mood ko ngayon Huwag ka magtaka, baka kulang ka sa devotion. Kulang ka sa panalangin. Kulang ka sa pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. Alam po ba niyo kung kumpleto po talaga yung nasa sapat, yung init mo sapat? Hindi ka mamumroblema. Kanina po wala akong kape na dala. Pero alam po ninyo yung karanasan ko sa kape na dala po natin. Bago ko dalhin dito, yung tubig at saka kape, pinainit ko na. Sipin po ninyo, actually kung minsan may pagkakataon po na may natira, kung minsan nalulungkot ako, may natirang kape ako.
Pagdating ko sa bahay, lagay ko sa ano sa baso ko, mainit pa. Bakit? Kasi nasa safe siya, talagang napainit siya ng maayos. Ganyan din ang ating spiritual na buhay, mga kapatid. Kailangan po mapanatil. May lagay po natin sa tama yung ating pong temperature. And last but not the least, fuel the fire with conscious passion ang ating kainin. O, huwag natin gamitin yung termino na yung parang lalo mong pag-initin, paypayan mo ang apoy sa pamamagitan ng masigasig na pamumuhay. Ha? Alam po ninyo, kung mapapansin po ninyo, doon po sa teksto po natin, mayroon tayong isiningit na bersikulo. Yung pong Romans chapter 12, verse 11. Ano pong sinasabi sa Romans chapter 12, verse 11? Meron akong conviction. Okay lang ba basahin natin ng sunod, ng sabay-sabay ito? 1, 2, 3. Huwag kayong maging tamad, kundi maging masigasig kayo sa paglilingkod sa Panginoon na may nag-aalab na espiritu. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos yan? Ay, hamon ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin ito. Huwag daw maging tamad. Alam po ninyo, minsan, may nakonsensya ako. Nakonsensya ako. And sa literal na, mayroon akong binili. Gusto kong i-confess ito kasi nakonsensya ako eh. Hindi naman doon sa puntong yung bagang pagkatapos kong bumili, may lumapit sa akin. Ang ganda ng ayos. Parang bumili ako ng gamot. Yung kahit nahingi sa akin. Parang sabi ko, parang mas pogi ka sa akin. Parang mas malakas ka pa sa akin. Yun yung ko sa ko. Sa madalit salita po, hindi po ako bumunot. Sabi ko. Kasi para bagang gusto ko na, there is something na umano sa akin. Pero alam po na nakasakay na ako sa sakyan ko, makukonsensya ko po. Humingi ako ng tawad, Lord, sabi ko. Dapat sana binigyan ko diyang magkano mo. No? Dapat sana. Yun ang conviction ko. Kaya humingi ako ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako. Kahit binigyan ko man sana ng kahit magkano lang. Pero kagad, alam ko niyo, kagad kasi pumasok sa isipan ko, yung biblical. Hindi ko naman sinasabing siya'y tamad. Ganda ng katawan eh. Pero may binabanggit ang Biblia. Ano kasi yung binabanggit sa Biblia? Huwag pakainin ang, kayo pong sabi nyo, hindi ang Biblia. Sabi nyo, huwag pakainin ang tamad. Minsan po, makikita po tayo, hangang-hanga po ako doon sa mga kapatid ko. Minsan nauulanan po sila. Alam po niyo, umahanga ako. Hindi po, yung pong, mayroong isang kapatid na sabi, basang-basa na siya, tapos mangalgal. Yung Shopee, nagbibigay yung Lazada. Sabi ko, bro, kahanga-hanga kayo ako. Kahit naulan, o rain or shine, nandyan pa rin kayo. Amen. Hindi kayo, nagtatamad. Isa pa po yun. Yung mag-ina na always na dumadaan sa namin, sa block namin na nangungulikta kahit na basura, lata-lata, maliit, plastic na lalagyan ng tubig. Natsagal po sila. Sabi ko sa kanila, marangal. Be-bless kayo ng Panginoon. Pero,
Totoo po ito, may konsensya ko po. Nagko-confess po ako. Sabi ko, dapat binigyan ko kahit magkano. Pwede mo. Kasanting mo. Dagol mong tao ako. Ewan ko, nakaranas na kayo. Pero ako, naranasan ko yan. Okay. Nano pong sunod po natin? Passion is a decision, not just an emotion, sabi po natin. O ang pagiging mainit daw kay Lord sa Panginoon ay isang desisyon o pagpili. Hindi yung naramdaman. May mga tao kasi kung minsan na, yung bagang panapanahon, yung punto na wala kasi ako sa mood. Wala akong gana na mag-pray ngayon. Hindi ko naramdaman ang presensya ni Lord. Alam po niyo, may mga tao daw na ganun. Pero alam po niyo mga kapatid, katulad ng nabanggit ko na kanina, passion is a decision, not just an emotion. Ang pagiging mainit sa Panginoon ay isang desisyon, hindi lang basta pakiramdam. Abay, kung hihintayin mo, kung kailan mo feel na maglingkod, baka po tuluyan na pong mamatay yung apoy sa puso po natin. Abay, hindi ka naman kapaglilingkod. Sabi ko sa aking kodigo, ang taong may sadyang passion, nagpupuri kahit may dinadalang problema. Naglilingkod sa Panginoon kahit napapagod. Bakit? Kasi pinipili niyang mag-alab. Ito pa, sa buhay daw natin bilang mga Kristiyano, may mga umaga daw po na tinatamad tayong mag-pray. Mayroon bang mga ganon? Tinatamad mag-pray. May mga time daw na ganon. May mga araw na parang ayaw mong magbukas ng Bible. Sa mga panahon po katulad noon, kapatid, doon daw pumapasok yung pong tayo po'y magdesisyon. Ano ang dapat kong gawin? Ano pong dapat natin gawin? Kapag naramdaman po natin, tinatamad tayo. Tinatamad magbasa, tinatamad manalangin. Dapat mag-decision po tayo. Ano po yung decision po natin bilang mga Kristiyano? Yung pong capital letter na mayroong pong padamdam na ganyan, no. Amen po? No. Dapat hindi po tayo papayag na mamatay yung ating pong apoy. Yung apoy ng pagmamahal po natin sa Panginoon. Mahal po ba natin ang Diyos? Abay, kung mahal po natin ang Diyos, dapat tuloy-tuloy po yung pananalangin, tuloy-tuloy po yung pagbabasa. Hindi po napapanahon o hindi po panapanahon. Minsan po, ilan sa atin dito nagtatrabaho. Siya nagtestimony sa akin yung anak ko nagkwento siya. Ang hirap naman ng ganito, sabi po niya. Naawa din ako Ang hirap naman ng ganito, sabi niya. Ano yung mahirap? Naulan Yung bang puntong, sabi niya, yung gusto kong matulog, sabi po niya. Pero kailangan kong bumangon. Bakit? Kasi nga may trabaho. Amen. Gusto niyang bumangon kasi malilate siya. Ano po? Alam po niyo, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, dapat ganun po. Hindi po yung para mabigyan mo ng kasiyahan yung pinagtatrabahuan mo. Kundi para mabigyan mo ng lugod ang ating Panginoon. Nabibigatan ka, nahihirapan ka. Dahil mahal mo ang Panginoon, kailangan mong bumangon. Amen po. Guminsan may mga laban tayo. Mahirap. Pero sabi ko nga,
mas mahal natin ang Panginoon kaysa sa higaan po natin. Amen. Kaya kahit na nahirapan tayo, nagbabasa pa rin tayo ng Bible, nananalangin. And then, second to the last, sabi po natin dyan, protect your environment from fire extinguisher. Oh, Pastor Dem, anong ibig mong sabihin dyan sa extinguisher na yan? Alam mo yan, yung tawag na, yung may usok na, no? Kapag may apoy. Yung apoy, yung pamatay apoy na literal po, mahalaga po yun kapag may sunog. Pero kung ang pinag-uusapan po, spiritual, sabi po natin dito, protect your environment. O ilayo mo ang sarili mo sa mga bagay na pwedeng pumatay sa apoy mo sa Panginoon. The question is, ano-ano po yung mga bagay na yan kaya? Ano-ano po itong mga pamatay apoy na ito na nakapaligid sa ating pong mga buhay? Ano po, ang dami po yan. At kinakailangan pong maprotektahan po natin ang ating pong mga sarili. Siyempre po, kung minsan yung mga nakakasama po natin, minsan nga katabi mo eh. Kung minsan kasama mo, lagi mong kasama, na always na nagsasabi sa iyo ng mga negative na bagay. Yung mga negatibong bagay. Yung mga nagkukwento ng mga negatibong bagay. Alam mo, yung mga ganon. Yun, yung mga pumapatay ng init natin sa Panginoon. Yung mga tao na imbes na palakasin ka, pahinain ka. Mimingat tamo po kareta, kapatid. Sila po yung spiritual na pamatay ng apoy mo sa pananampalataya. Lugar na mag-init ka. Ay, oo nga, ano? Oo nga. Ay, wag natin. Wag na. Wag na tayong sisimba. Yung mga ganun. Kapag ka nakakarinig tayo ng ganun, pwede mong sabihin eh, shut up. Sorry po. What ano kayo? Yung parang sigawan, ang ibig kong sabihin doon, sigawan mo. Wag! Yung mga ganun, yun ang ibig kong sabihin. Yes! Jesus' name. Yun ang ano ko. Yun ang dapat iano po natin. Tanggihan natin. Dapat makanyo. Amen po. Sabi ko nga dito sa pinakaano ko po, kapag napapabaga mo na, o kapag napabaga mo na ang uling, sabihin, itong spiritual life po natin, ano po, hindi mo yan itatapat sa tumutulong gripo. Amen po. Kapag kayong katabi mo, tumutulo po siya, may basa, huwag kang tumabi. Agiget niyo po yung illustration po natin. Pinapahina ka eh. Tuklang nakakapatid. Hindi ako lalakas sa'yo. Last, sabi po natin, ang pusong nag-aalab ang magbabago sa paligid mo. Or a burning heart. A heat changes the atmosphere. Yung atmosphere po, ng ating pong yung pong nag-apoy na puso ay nagbabago po yung sa atmosphere. Ito, pakinggan mo kapatid. Kapag naitalaga mo si Lord sa tamang lugar sa puso mo at nag-apoy ang relasyon mo sa Kanya, alam po nyo, meron pong napakagandang mangyayari. Ano po yung madalas nangyayari? Tayo po. Lalo na especially po sa mga nanay, sa mga tatay, no? Kapag ka na-okay, na-set mo na yung maganda, nag-apoy ka,
nahahawa po yung pamilya. Nahahawa po yung anak. Nahahawa po si kapatid. Si brother and sister. Ayun po yung maganda. Pero kung halimbawa, ikaw yung ikaw po yung bilang tatay, bilang nanay, naging malamig ka. Siyempre, huwag ka nang mataka kung pati yung kasama mo sa bahay, nanlalamig na rin. Kaya alam po niyo mga kapatid, ang hamon sa umagang ito, pag-alabin po natin yung ating spiritual na apoy sa ating pong mga buhay. Katulad ng utos ng ating pong Panginoon kay Aaron sa pamamagitan po ni Moses. Aaron, sabi po niya, huwag mong hayaan na mamatay ang apoy sa templo. Sa puso ng bawat isa sa atin din na nandito ngayon mga kapatid, huwag nating hayaan na mamatay yung apoy sa ating pong mga puso. Yung pong devotion po natin sa ating pong Panginoon. Dapat lagi po tayong masigasig. Amen po. Sometimes, sige po, may narinig ko nga kung palakpak. Palakpak natin sa Panginoon. Okay lamang po yun. Normal po, dumadating po sa atin yung panghihina. Sino sa atin dito hindi nanghihina? Ba't hindi nangangahulugan na tuknang naka? Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Tumayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Sabi nga, noong nakaraang linggo, nakita po natin, narinig po natin yung mensahe na return to God before it's too late. Noong nakaraang linggo, narinig po natin ang mensahe na about reposition. Kung sa mga nakaraang panahon sa buhay po natin, para bagang wala tayo sa tamang lugar. Minsan po, nangyayari na, yung para bagang sasakyan, nagdidrip po tayo. Lumiliko. No? At nangyari po na tayo po, naiayos po natin, tayo po ay nalagay sa tama. Sa mensahe ngayong umagang ito, kapatid, desire ng puso ko na sana maging malinaw ito sa ating pong mga puso at isipan, yung pong punto na manatili na tayo po'y nag-aapoy sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, pwede nating sabihin sa Panginoon, Panginoong Hesus, sa oras na ito, kilala mo ako. Sa oras na ito, muli, naninikluhod ako sa iyo spiritual. Katulad ng mensahe namin pong narinig, panatilihin mo po akong mainit sa paglilingkod sa iyo. Alisin mo, Panginoon, ang mga nakaharang, na yung mga pumipigil sa akin upang ako'y magliyab at mag-init spiritual. At hayaan mo po, Panginoon Diyos, na ang aking buhay, Panginoon, patuloy itong magatungan ng mga spiritual na gatong upang ako'y manatiling mainit at makahawa ako sa iba na magliyab din spiritual sa kanilang pananampalataya. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat na sa amin, laging mayroon pong hindi lamang second chance. Binibigyan po niyo kami ng maraming pagkakataon upang makapagbalik loob sa iyo at makapaglingkod sa iyo ng may katapatan. Salamat ng madami
At kung sa mga nakarang araw, Panginoon, katulad ng napag-aralan po namin, nang hina po kami, Panginoon, sa oras na ito, panalangin po namin, palakasin po niyo kami. Pag-alabin po ninyo ang aming pong spiritual na buhay. Kami maging masigasig na maglingkod sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, nais ko rin pong samantalahin na ipanalangin, Panginoon, ang mga kapatid na maaring yung kanilang pisikal na katawan nanghihina. Ganun din sa spiritual. May mga kapatid na nangangailangan financial. Lord, bless them. Pagpalain mo pong kayang mga buhay. Maraming pong salamat, Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po sa mensahe na inyo pong pinagkalob sa amin sa umagang ito. Sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, ito po ang aming sama-samang panalangin. And everybody say, Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. At praise God po, ngayong umagang ito ay mayroon po tayong komunyon, kapatid. Tayo po ay magkakaroon po ng komunyon at mayroon po tayong mga anak na naitalaga na maglilingkod sa atin sa komunyon. Nakurinlarang anak po natin na maglilingkod, nandun po sila. Sige. Paglilingkuran po tayo ng ating mga kabataan po natin. At habang inihanda po nila, basahin ko na po ang salita ng ating Panginoon. Sabi po ng salita ng Panginoon, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga kapatid, saglitan niyo mukot manalangin. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na binigyan po ninyo kami ng pagkakataon na alalahanin ng iyong Panginoong Hesus, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Ama, sa kaloob mo ang aming Panginoong Hesus. Tunay na napakadakila mo, aming Ama. Panginoong Hesus, salamat po. Binanggit po niyo sa Biblia na dahil sa iyong sugat, kami nagsigaling. Sa pagbuhos ng iyong dugo, kami nahugasan. Salamat ng madami, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig. Sa tinapay at ng sarong ito, na simbolo ng iyong katawan at dugo, na nasugatan at nabuhos sa krus ng Kalbaryo. I-bless po ninyo ito, Panginoon, maging kalakasan ng bawat sa amin, hindi lamang sa physical, kundi lalo tigit sa lahat sa spiritual. I-bless po ninyo, Ama, ang mga anak po namin na maglilingkod sa gawain na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Paglilingkuran po tayo ng ating pong mga anak sa gawain na ito. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Oh Jesus, to worship you.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Lord God, purihin tayo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Napakadakila po ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord Jesus. Amen. Nakatanggap na po ba lahat? Meron na po ba talaga lahat? Hallelujah. So, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon sa aklat po ng John chapter 6 verse 58. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Mga kapatid, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang salo. Amen, amen. Salamat po sa Panginoon at praise God. Pansamantala po, natapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. Mayroon tayong announcement. Okay, ang ating pong ito po ba? Ay, yapin na ni bro. O next. Yapin ka no. Yung ating MC sa darating po na linggo daw ay si Sister Eileen at saka si Brother Rodolfo yung ating pong opening prayer. Bago po tayo tuloy magtapos ay meeting daw po yung mga worship team saka yung mga nag-training, sabi po ni Brother and then bukas po ay pasukan na po ng mga bata. Amen. So gusto ko pong gawin ito, ka rin lang po rin kahit among. Total, wala pa namang oras. Ring estudyante po. Burida kayo pong pag-pray. Ring estudyante. Pag-pray da kayo po. Ka rin lang po rin student, yung mga estudyante po natin. Inaanyayahan ko kayo dito sa harapan. Burida kayong pag-pray mga anak. Sa Sunday School, amen. Yan po yung mga estudyante natin. Okay, burida kayong pag-pray. Okay, sige, nandyan na pala yung mga estudyante natin. Kayo marinig mga anak, kayo, pag-pray na kayo. Okay. Yung ganaganang estudyante. Sige, kayo na kayo mga anak. Pag-pray na kayo. Siguro mas masanting arap kayo ka rin. Arap kayo. Yan na? Sige, kung naka-arap kayo dito, walang problem. Sige, kayo na kayo anak. Kayo anak. Puli na kayong pag-pray. Siyempre po, kasama yung kongregasyon. Ligwayo anak, kayo. Pag-pray na kayo. Sige. Okay. Dito na lang kayo kanong umarap. Yung iba. Dito na lang kayong marap. Sige. Sige anak, kayo. Hallelujah, hallelujah. Sige, mag-pray tamo. At tunalangan po, sige. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah.
Sige, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang itaas natin ang ating kamay sa mga kapatid na ito? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay nagkakaisa na nananalangin para sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nag-aaral, Panginoon Diyos. Lord, bukas po, pasimula na naman na po ng pasukan sa mga school, Panginoon, sa eskwelahan, mga batang ito, Panginoon. Nananalangin kami, Panginoon Diyos, at nagdideklara, Panginoon, ng blessings sa mga kapatid na ito. Mga bata at mga ilan ay may edad na, Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, bless them all, O God. Pagpalain mo sila at patuloy hingi po namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa kanila pong pagpasok at pag-uwi po ng kanilang tahanan at pagpunta sa school. Gabayan po niyo sila, Panginoon, at patuloy na bless mo sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Huwag mo silang pagkukulangin, Panginoon Diyos. At dalangin din po namin yung pong katalinuhan, karunungan na nagmumula sa iyo, inyo pong ipagkaloob sa kanila, Panginoon. Salamat po, nanalangin ako, Panginoon Diyos, ang mga batang ito ay maging marunong, maalam sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. At hayaan mo sa kanilang mga buhay, patuloy na maluwalhati ka at madakila, Panginoon. Salamat ng madami. Muli, Ama, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong mapagpalang kamay, ipinagtatagubilin po namin sa iyo ang kanilang mga buhay. Salamat po. Bless them all. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito pong aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. And siguro Bro Jonathan, meron pa pong isang announcement na siguro po maano po kayo dito. Announcement po ito. Sa mga hindi po nakakaalam, noong pong nakaraang linggo nga ay nagpunta po ang ating treasurer sa ibang bansa. Ano po? At medyo magtagal-tagal po siya ng konti doon. Kaya't kinakailangan po nating magtalaga ng ating pong tinatawag na treasurer o yung ating pong magiging ingat yaman sa ating pong pananalapi. Ano po? At siyempre po, ang ating pong estilo sa pagtatalaga ng mga ganito na magagamit sa gawain po ng yung iba po ay nagbubutuhan. Pero mas pinipili po natin na yung bagang nagtatalaga, yung pumipili. Sapagkat tayo po yung nakakakilala doon po sa tinatawag na kalidad, kaya, pwede. No po? So, ipinag-pray po natin ito at dito po tayo dinala ng ating pong Panginoon. So, gusto ko pong ipakilala sa inyo at ating pong ipag-pray ang mga bago. Binanggit mo yung mga bago, Pastor. Ibig sabihin, medyo marami sila. Opo. At Lula po. Ano po? Si Sister Ruth bilang kanilang kasama at si Sister Micah bilang mga supporter to. At si Sister Irene bilang kanila pong pinakapinuno sa kanila. Palakpakan natin ating Panginoon. Okay lang po ba na kayong lahat ay tumayo dito at kayo po ay aming ipapanalangin. Amen. Hallelujah. Ipapanalangin namin kayo mga kapatid. Dito po kayo. Dito kayo. Nawala si Sister Ruth. Nung kanya po yung Sister Ruth. Nasa Sunday School. Kini kayo kapatid, pag-pray na kayo. Oo. Pwede pakitawag si Sister Ruth?
Ay, absent na. Ay, nawala siya. O, anong nangyari? Siguro. Ganoon. Nagkano. O, sige. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Ipagpe-pray po natin itong new treasurer po natin. Let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, sa oras na ito, tinataas po namin ang aming mga kamay sa mga kapatid na ito na kung saan itinalaga po nyo na maging ingat po naman po namin dito sa church. Bless them, Panginoon, itong mga kapatid na ito, na maging kasangkapan sila, Panginoon, sa lalong ikakaluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Nananalangin po kami, Panginoon Diyos. Samahan po niyo sila sa lahat ng pagkakataon, Panginoon Diyos, na kanilang maalagaan, kanila pong mapamunuhan, Panginoon Diyos, ng maluwalhati, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon. Salamat ng marami, Panginoon Diyos, at kasama po dito, Panginoon Diyos, si Sister Auring, Panginoon, Sister Auring, kasama po kayo dito. Sister, kayo po kayo, Sister. Hallelujah. Itinataas ko, Panginoon, namin ang aming kamay, Panginoon. Even Sister Auring, Panginoon, salamat po sa kapatid po namin ito, Panginoon Diyos, na sa ministry na inyo pong pinagkaloob sa Kanya. Liban sa Kanyang ministry, Panginoon Diyos, sa mga kababayanan, ginamit po siya sa ilang bahagi sa aming pong yaman, Panginoon. And Lord, we ask, O God, ang iyong pagpapala sa kanila, Panginoon, na gamitin mo sila sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat. Dakila ka sa aming po mga buhay. Dakila ka sa buhay po nila, Panginoon. Salamat po. Amin po silang itinatalaga sa oras na ito. Kasama po si Sister Ruth, O God, na bagamat wala siya sa umagang ito, sa hindi maiwasang pangyayari, Panginoon. Bless him, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay. Salamat ng madami. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Saglit lamang po. Salamat po. Saglit lamang bago po sa ating pong closing prayer. Mayroon pong ilang bagay na nais ko pong linawin. Ano po? Siguro po kahit na-cut mo na yung ano natin, bro. Yung pong kasing sa pananalapi natin, mayroon